And so we have a question here. Tinatanong niya kung investment ba yung pinambayad ng tuition fee para sa master's degree. Para sa akin, yes, 100% investment siya. I can confidently say because ako mismo dumaan dyan. I finished my MBA degree sa Miriam College last 2022. And galing sa sweldo ko, yung pinambayad ko sa tuition fee. Walang sponsor, walang tulong, walang parents. Puro sipag, tiis. Siyempre overtime, tsaka diskarte. Pero bakit ko siya tinawag na investment? Kasi guys, when you take your MBA degree, it's not just a diploma yung binayaran mo dyan. Kundi yung version ng sarili ko na mas matapang, mas wise, mas may alam. Siyempre, yung mas handa sa buhay. Kasi honestly, guys, when I took my MBA degree, it's not yung pera yung pinakamalaking binigay ko dyan eh. Siyempre, yung oras ko, yung pagod ko. Na alam mo yung galing ka sa trabaho, tas may klase ka pa. Yung weekends mo, sana pahinga, pero pumapasok ka sa school na imbes na tutulog ka, na gumagawa ka ng report mo, ng business proposal mo, ng mga research mo. Sulit talaga ako natutulog nun. Gigising pa ako kinabukasan na maaga kasi papasok ko sa work kasi baka ko nagtatrabaho. Dapat by 8:30 nandun na ako sa branch. Tapos traffic pa. So natutulog talaga ako ng late, nagigising ako maaga. Pero alam niyo guys, lahat ng yun bumalik siya sa akin. Hindi sa promotion, hindi sa sahod kasi wala akong naging increase dyan. Ang bumalik sa akin dyan, syempre, yung skills, yung confidence, yung opportunities. Kasi, yes, meron siyang ROI. When you say ROI, meron siyang return on an investment. So, syempre, kapag nag-invest ka, gusto mo, babalik yun sa'yo. Pero guys, pag nag-MBA kasi kayo, hindi yan agad-agad. Pero, meron, sigurado, meron siyang balik. Kasi guys, yung ROI doesn't always mean about sweldo. Yung ROI mo dyan can be better thinking, better decision making, better or stronger foundation for your career or sa negosyo mo. Siyempre, connection din kasi you have or you are surrounded with the people who have the same growth mindset as yours. Kasi syempre, di naman mag-MBA degree ang mga classmates mo kung walang goal maging successful, diba? At syempre, iba rin yung pakiramdam sa sarili mo kasi mas mataas yung tingin mo sa sarili mo, diba? Meron siyang sense of fulfillment. Kasi kahit hindi ko naman ginamit yung MBA degree ko sa traditional corporate ladder, ang nadala ko naman dyan is syempre yung disiplina, yung mindset, na habang nabubuo ako ng business, at syempre nag-shift ako sa investing, sa trading, yung critical thinking ko ngayon, yung way ko mag-analyze ng chart ng market, yung diskarte ko for my business, for Legendary Trading Academy. Syempre lahat yan may touch ng MBA foundation. Kasi guys, hindi naman lahat may instant promotion when you take your MBA degree. Not unlike with teachers, di ba? With other teachers, when they take their masterals or their PhD, possible, di ba, madagdagan yung ranking nila, mag-advance sila sa career nila, or even dumagdag sa sahod nila. Pero sa akin, as a banker, walang dagdag. I'm not sure lang with other department or other units sa banking industry, but in my case, sa branch, wala siyang additional bearing. Gusto ko lang talagang mag-MBA degree. Kasi naniniwala ko, tama yung mga magulang natin or yung mga matatanda na yung sa edukasyon, wala yung talo Hindi yan mananakaw sa'yo Marami kasing mga tao na nagro-romanticize na hindi mo kailangan ng education, hindi mo kailangan mag-aral. Sayang lang if you will just spend your life studying. Pero ako guys, kasi naniniwala ako, when you study, you are learning to learn. Kasi what you're acquiring here is yung disiplina, eagerness, yung desire na gusto ko laging matuto. Gusto ko lagi ako may bagong skill, gusto ko may bago akong learning for today, gusto ko nag-grow ako every day, and you will be able to acquire that sa mga educational training, sa mga courses, and by studying. It's not about what you are learning. It's more of about how you are learning. Kasi honestly guys, pwede ka mawalan ng trabaho, pwede malugi negosyo mo. Pero the thing is, pwede kang umulit, pwede kang magsimula ulit multiple times. Kasi yung knowledge, yung maturity, yung skill, walang makakuha yan, di yan malulugi. Babalik lang yan sa'yo. Uulitin mo lang ulit yung ginawa mo, this time, as a wiser person. So, yeah, para sa akin, investment ang MBA degree. And ang pinaka-the best pa niyan is if you will apply it. Kasi honestly, guys, yung naaral ko from my MBA degree, hindi ko siya nagamit sa banking industry. Pero during the time na nagnenegosyo ako, mas nagamit ko na siya. Kasi lahat ng business ko, ginagawa ko talaga ng sarili kong business proposal. So, meron akong business proposal for myself. So, meron akong financial projection dyan, objective ko ba, yung 5-year plan ko. Meron pa akong mga competitors analysis. So, honestly, lahat na natutunan ko from my MBA degree, lahat yan ina-apply ko sa business. So, hindi naman lahat ng negosyo ko naging successful. Maraming sablay, maraming nag-fail, maraming hindi nag-work. But the thing is, since I have the skill, pwede ko na maulit-ulitin. Pwede nga, nagkamali, then ulit-ulit.
And then restructure ko na naman yung business proposal ko for myself. And na-enjoy ko yung paggawa ko ng mga financial analysis, yung mga research ko. And nakakatuwa nga ngayon kasi syempre, before, kailangan sa book ka naghahanap, kailangan isa-isahin mo sa Google yan. Ngayon, tanongin mo na lang si ChatGPT, masagot niya na di ba? So, it will be easier for us to create our own business proposal. And iba rin talaga kasi kapag naiintindihan mo yung negosyo mo. Say for example, pag binigay sa'yo ng accountant mo, yung financial statements mo, tsaka yung balance sheet mo, kailangan naiintindihan mo bawat terminology dyan. And na-enjoy ko kasi naiintindihan ko siya. Kasi inaral ko yun eh. Hindi ako maloloko ng mga staff ko kasi naiintindihan ko yung bawat flow ng business ko. Kasi yung business model niyan, ako yung nakakaalam. So, what I highly suggest is that if you will be taking your MBA degree, you have to apply it. Kasi at the end of the day, the best learning talaga is from experience. Yung MBA degree mo is, kumbaga, your startup. And then, you apply what you have learned. And from there, bukod sa gumaling ka as a person, nakikita mo pa yung fruit niya. Kasi kapag ikaw, magaling ka na talaga, you are skilled, dapat may fruits yan. Hindi pwedeng skilled ka lang tapos wala siyang bunga. Kailangan nagbubunga ka. And makikita yan sa resulta ng life mo. Not necessarily na bonggang-bongga, na luxurious life. Just a simple, comfortable life na hindi ka na mamblema sa pera, na you can bless other people. That is something na I believe it's fruitful as a person. So yeah, sa mga nag-iisip na gusto mag-MBA degree, and merong extra budget na hindi nila alam saan nila dadalhin, then ako, I highly encourage you guys to really invest in your knowledge. And siguro kung magkasuggest ako ng school, pumunta kayo sa school wherein alam nyo dadami yung connection nyo. Yung marami kayong pwedeng maging kaibigan na mga businessman nasa industriya na ganito, o kaya nasa mataas sa posisyon. Sobrang importante ng connection. Kaya, pag nag-MBA degree ka, doon pa lang sa connection, ROI ka na. So, ayun lang guys. Huwag kayong makinig doon sa wag kayong mag-aaral. Huwag kayong makikinig doon. Pwede kayong mag-aaral. But at the end of the day, syempre, it doesn't guarantee your success. Hindi ibig sabihin na nag-MBA degree ka, pwede ka na maging successful. Hindi siya ganun ka-guaranteed. Kailangan mo talaga ng application. That is why sinasabi nga ng karamihan na, ba't ka pa mag-aaral? Sa experience nila, mag-ano ka na lang, business ka na agad. Kumbaga, action agad, ganon. That is why sinasabi nila na hindi na kailangan mag-aral. Pero ako, honestly, guys, sobrang importante pa rin talaga na prepared ka. Kasi, lesser yung expenses. Kasi imagine mo, kung, action ka ng action, experience sa mga pagkakamali. Pero masakit yun eh. Imagine mo if magkakamali ka ng 20 times and you will be learning from that 20 times, which is, matututo ka from that failure na 20 times. Pero if you can make it 10 times na lang or 7 times na failure na lang dahil prepared ka, dahil nag-aral ka, dahil skilled ka, then mas malaki pa rin talaga yung leverage mo from other people na hindi nag-aral. So, yun lang guys. See you all tomorrow.